Isang mapagpalang sandali po sa inyong lahat. Ako po si Donna at maligayang pagbabalik sa Tadhana TV. Sa bawat kwentong ating pinakikinggan, may isang pusong nasasaktan, lumalaban at umaasa. Paano kung ang pundasyon ng iyong buong mundo, ang mismong taong sinumpaan mong makakasama habang buhay, ay siya palang unti-unting wawasak sa lahat ng pinaghirapan mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Marian. Gusto ko nang makipaghiwalay, Marian. Ang mga salita ay tila isang matalim na piraso ng yelo, tumusok sa kanyang pandinig at dahan-dahang naglakbay patungo sa kanyang puso. Parang huminto ang mundo ni Marian. Ang tanging naririnig niya na lang ay ang mahinang, paulit-ulit na tunog ng heart monitor sa tabi niya. At ang malamig na boses ng kanyang asawa sa kabilang linya. Nasa ospital siya. Alam yon ni Dominic. Alam niyang hawak niya ang malamig na kamay ng kanyang ina na anumang oras ay maaring bumitaw na. Ngunit sa halip na yakap o karamay, ito ang ibinigay sa kanya. Isang hatol. Dominic, anong sinasabi mo? Hirap niyang tanong. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nandito ako sa ospital. Si Mama. Alam ko. Walang emosyong sagot mula sa kabilang linya. At habang inaantay mo ang katapusan niya, tinatapos ko na rin ang sa atin. All the company assets, the shares, nailipat ko na lahat sa pangalan ko. It's done, Marian. Hindi na niya maintindihan. Assets, shares, ang mga salitang yon ay parang hangin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting panlalamig ng kamay ng kanyang ina sa loob ng palad niya. Ang kamay na nag-alaga sa kanya, nagpalaki at nagsakripisyo para sa kanya. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang hikbi na puno ng pagtataka at sakit. Dahil pagod na akong maging anino niyo, sabi ni Dominic. At sa unang pagkakataon, may bahid ng galit sa boses nito. Pagod na akong maging asawa lang ni Marian. This is my time. At wala ka ng parte doon. Pagkatapos noon, ang tunog ng pagbaba ng telepono. Isang click, isang tuldok. Kasabay ng pagputol ng tawag, ang mahinang tunog mula sa makina ay biglang nagbago. Nawala ang ritmo. Napalitan ito ng isang diretsong linya. At ang tanging tunog na pumuno sa kwarto ay ang walang tigil at nakabibinging tunog mula sa makina na nagsasabing wala na. Tapos na. Sa isang iglap, sa iisang gabi, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang ina, ang kanyang asawa, ang kanyang buhay. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa sahig ng walang tunog. Nananatili siyang nakatayo, nakatingin sa kawalan, habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya alam kung sino ang iniiyakan niya. Ang ina na pumanaw o ang buhay na winasak ng taong pinakamamahal niya. Ilang araw ang lumipas na parang isang mahabang panaginip. Ang burol, ang libing, ang mga tapik sa balikat at mga salitang condolence po na walang kahulugan. Lutang ang isip ni Marian, manhid ang kanyang puso. Pagkatapos ng simpleng libing, sumakay siya ng taxi pa uwi. Uwi. Isang salitang dating nagbibigay ng kapanatagan, pero ngayon ay puno ng takot. Pagdating sa gate ng kanilang subdivision, agad siyang pinara ng gwardiya. Ma'am Marian, pasensya na po, sabi ng gwardiya, umiiwas ng tingin. May utos po si Sir Dominic. Bawal na raw po kayong papasukin. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Sa harap ng sarili niyang bahay. Pero, mga gamit ko? Mahina niyang tanong. Itinuro ng gwardiya ang gilid ng kalsada sa labas ng gate. Doon, sa ilalim ng init ng araw, nakasalansan ang 3 karton na kahon. Ang buong buhay niya, isinilid sa 3 kahon. Nagsimula ng magtinginan ang mga kapitbahay. Ang mga dati bumabati sa kanya ay ngayoy nagbubulungan. Naramdaman niya ang libu-libong karayom ng hiya na tumutusok sa kanyang balat. Ito pala ang tsismis. Ito pala ang pakiramdam ng pagiging kaawa-awa sa mata ng lahat.
Nakatayo lang siya roon, hindi alam ang gagawin, nang may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Marian, anak. Si Aling Nena, ang kanilang kasambahay na nagsilbi sa pamilya niya mula pa noong bata siya. Nagmamadali itong lumapit. May dalang payong para protektahan siya sa araw. Hayaan mo na sila, bulong ni Aling Nena. Ang boses ay may halong galit para sa mga nanonood. Hinawakan nito ang braso ni Marian, isang hawak na puno ng pag-aalaga. Napansin nito ang isang dumi sa laylayan ng damit ni Marian. Marahil ay mula sa sementeryo. Kinuha ni Aling Nena ang kanyang panyo at marahang pinunasan niyon. Isang simpleng kilos na tila nagsasabing, "Nandito ako. Aayusin natin ito." Dinala siya ni Aling Nena sa maliit na kwartong inuupahan nito hindi kalayuan sa subdivision. Masikip, mainit, malayong malayo sa malaking bahay na kinalakihan niya. Ngunit sa pagkakataong yon, ang maliit na espasyong yon ang naging pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Matagal na akong may kutob sa Dominic na yan, iha. Sabi ni Aling Nena habang inihahain siya ng isang tasang mainit na tsa. Yung mga hating-gabing tawag, mga biglaang business trip, hindi ako naniniwala. Pero sino ba naman ako para magsalita? Hindi umimik si Marian. Tumingin lang siya sa kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Mula sa kanyang lumang aparador, may kinuha si Aling Nena. Isang makapal na calling card, medyo luma na. Ngunit nababasa pa rin ang mga gintong letrang nakaukit dito. Rafael De Leon, Attorney at Law. Idinulas ito ni Aling Nena sa palad ni Marian. Ang karangyaan ng card ay isang kabalintunaan sa kanilang abang kalagayan. Nagtrabaho ako sa pamilya nila noon bago ako napunta sa inyo, sabi ni Aling Nena. Magaling, matapang, baka siya ang makatulong sa tin. Napatingin si Marian sa pangalan sa card. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa ospital, isang maliit na kislap ng apoy ang nagsimulang sumindi sa loob ng kanyang nanlalamig na puso. Kinakabahan si Marian habang paakyat ang elevator sa ika-20 palapag ng isa sa mga pinakamataas na gusali sa Makati. Ang bawat numerong umiilaw ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Suot niya ang pinakadesenteng bestida na ipinahiram sa kanya ni Aling Nena. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pader ng elevator, pakiramdam niya'y isa siyang pulubi na naligaw sa isang palasyo. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Ang buong opisina ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng keyboard. Ang sahig ay gawa sa marmol at ang mga pader ay salamin na nagpapakita ng buong syudad sa ilalim. Good morning po. May appointment po ba kayo kay Attorney De Leon? Tanong ng sekretarya. Ang ngiti nito ay profesional, ngunit walang init. Wala po, pero... I'm sorry, ma'am. He doesn't see anyone without an appointment. Nang akmang tatalikod na si Marian, isang boses mula sa pinakadulong opisina ang narinig. Let her in, Sandra. Ang opisina ni Rafael De Leon ay mas nakakatakot pa kaysa sa inaasahan niya. Isang malaking mahogany desk ang nakapwesto sa gitna at sa likod nito ay isang lalaking nakatalikod, nakatingin sa malawak na bintana. Umupo ka, sabi nito. Hindi pa rin lumilingon. Umupo si Marian sa silyang katapat ng lamesa. Ang lambot ng leather ay tila nang iinsulto sa kanyang pagod na katawan. Nanliliit siya. Pakiramdam niya, anumang oras ay lalamunin siya ng karangyaan ng lugar na ito. Sa wakas, umikot ang swivel chair at humarap sa kanya si Rafael. Bata pa ito, marahil ay nasa parehong edad lang nila ni Dominic. Ngunit ang mga mata nito ay matalas at malamig. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Anong kailangan mo? Tanong nito. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Nanginginig na inilahad ni Marian ang kanyang kwento. Ang ospital, ang tawag ni Dominic, ang pagkawala ng lahat.
Sa bawat salita, umaasa siyang makakita ng kahit kaunting awa sa mga mata ng abogado. Ngunit wala. Malamig lang itong nakikinig. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa. Hindi pa siya tapos magsalita nang putulin siya nito. Sino ang may hawak ng finances ng kumpanya niyo? Si Dominic po. Pinagkatiwalaan namin siya sa lahat. Ikaw ba ang pumipirma sa mga tseke at dokumento? Minsan po, pero pinapapirmahan lang niya sa akin. Sabi niya, para mas mabilis. Hindi ito sumagot. May kinuha itong ballpen at nagsimulang paikot-ikutin sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, nagtanong itong muli. Ilang taon na ang nakalipas mula noong malugi ang V-Corp project ng papa mo? Natigilan si Marian. Paano nito nalaman yon? Isa yung lumang issue, isang malaking pagkakamali sa negosyo na nagdulot ng matinding stress sa kanyang ama bago ito pumanaw. That project showed poor management. Patuloy ni Rafael, ang boses ay parang isang hukom na nagbibigay ng hatol. At base sa sinasabi mo ngayon, mukhang walang nagbago. Isang bagay sa loob ni Marian ang nag-init. Kahit sa kanyang kalagayan, hindi niya kayang marinig na laitin ang kanyang ama. He did his best. Halos pabulong niyang sabi, ngunit may diin. Maayos na tao ang papa ko. Tumingin sa kanya si Rafael at sa unang pagkakataon, may nakita siyang emosyon sa mga mata nito. Inis. Pagkainip. Tila nagsasawa na ito sa usapan. Itinigil nito ang pagpapaikot ng ballpen at ibinagsak ito sa lamesa. Wala kang ebidensya, wala kang pera, wala kang laban. Ang bawat parirala ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Umuwi ka na. Parang isang malakas na sampalang huling salita ni Rafael. Umuwi ka na. Saan siya uuwi? Sa masikip na kwarto ni Aling Nena? Sa mundong wala nang natira para sa kanya? Tumayo si Marian. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito na nga siguro ang katapusan. Walang-wala na talaga. Tatalikod na sana siya para lisanin ang malamig na opisinang yon para tanggapin ang kanyang pagkatalo. Ngunit sa kanyang pag-ikot, nahawakan niya ang kwintas na suot niya, ang huling regalo ng kanyang ina. Ang munting gintong pendante ay biglang uminit sa kanyang palad at kasabay nito, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang yaman natin ay nasa loob, anak. Hindi sa papel, hindi sa pera. Nasa puso at dangal. Ang mga salita ng kanyang ina, ang huling bilin, bigla, ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay huminto. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Dahan-dahan siyang humarap muli sa abogadong nakatingin lang sa kanya na tila nag-aantay na siyang tuluyang umalis. Humigpit ang hawak niya sa kwintas. Hindi po ito tungkol sa pera, attorney, sabi ni Marian. Nanginginig pa rin ang boses niya, pero buo. May bigat, may kahulugan. Hindi niyo naintindihan. Ang gabing iyon. Ang huling alaala ko sa aking ina ay dinungisan ng isang pagtataksil. Ang pangalan na binuo ng aking mga magulang sa loob ng maraming taon. Ang kanilang dangal ay ninakaw at niyurakan na parang basura. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Rafael, mga matang kanina lang ay puno ng panghuhusga. Kahit isang sentimo ay wala akong makuha. Kahit matalo ako sa kasong ito. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi ko na ipaglalaban ang dangal ng nanay ko. Iyon lang po ang natitira sa akin at hindi ko hahayaang pati iyon ay kunin nila. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa buong opisina. Napansin ni Marian ang pagbabago sa mga mata ni Rafael. Nawala ang lamig, nawala ang pagkainip. Napalitan ito ng isang bagay na hindi niya mabasa. Isang kislap ng pagtataka. Tila sa unang pagkakataon, hindi isang kaawa-awang biktima ang nakikita nito, kundi isang taong may ipinaglalaban. Matagal siyang tinitigan ni Rafael,
Tila tinatantya ang bawat salitang binitiwan niya. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, kumuha ito ng isang folder mula sa isang salansan at inilapag ito sa gitna ng lamesa. Dahan-dahan niyang itinulak iyon palapit kay Marian. Pro bono, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Sa ngayon, natigilan si Marian. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero, dagdag ni Rafael, may isa akong kondisyon. Ang kondisyon ni Rafael ay simple. Sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Walang tanong-tanong. At iyon ang ginawa ni Marian. Ang mga sumunod na araw ay ginugol niya sa conference room ng opisina ni Rafael. Napapaligiran siya ng mga bundok ng dokumento, mga papeles na dati basta-basta na lang niyang pinipirmahan. Ngunit ngayon ay kailangan niyang pag-aralan bawat linya, bawat numero. Nakakamangha kung paano magtrabaho si Rafael. Tila kabisado niya ang bawat sulok ng kumpanya ng pamilya ni Marian. Alam niya kung saang folder titingin, kung anong numero ang hahanapin. Para siyang isang general na matagal nang pinag-aralan ang mapa ng kalaban. Ang kailangan natin ay isang temporary restraining order. Paliwanag ni Rafael isang hapon habang binibilugan ang ilang mga numero sa isang financial statement. Para kahit papaano, ma-freeze natin ang ilang accounts habang hindi pa niya naililipat lahat. Temporary restraining order? Ulit ni Marian. Sinisikap na isapuso ang mga bagong salita sa kanyang bokabularyo. Bahagyang tumango si Rafael, isang pahiwatig ng pag-aproba. At sa hindi malamang dahilan, ang maliit na kilos na yon ay nagbigay kay Marian ng kakaibang lakas. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi lang siya biktima. Isa siyang estudyante, isa siyang kasama sa laban. At dumating ang araw ng kanilang unang pagdinig. Isang maliit na tagumpay. Iginawad ng korte ang kanilang hiling. Pansamantalang hindi magagalaw ni Dominic ang ilang mahahalagang ari-arian ng kumpanya. Paglabas nila ng courtroom, nakasalubong nila si Dominic. Nakaabang ito, may ngisi sa mga labi. At sa tabi nito, nakakapit sa braso niya, ay isang babaeng maganda at balingkinitan na nakasuot ng damit na mas mahal pa siguro sa lahat ng natitirang pag-aari ni Marian, si Katrina. Look at you, Marian, sabi ni Dominic. Ang boses ay puno ng pang-iinsulto. Ang dating Reyna. Ngayon mukhang, ano na nga ba ang tamang salita? Pathetic. Hinaplos ni Katrina ang balikat ni Dominic. Hayaan mo na siya, love. Baka wala na siyang pamasahe pa uwi. Ramdam ni Marian ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Rafael sa pagitan nila. See you in the next hearing, Mr. Sandoval. Malamig na sabi ni Rafael. Hindi man lang tinitingnan si Katrina. Hinawakan niya ng bahagya ang siko ni Marian at iginiya palayo. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nagring ang telepono ni Rafael. Saglit itong lumayo para sagutin ito. Hindi narinig ni Marian ang buong usapan. Ngunit malinaw na narinig niya ang huling sinabi nito bago ibaba ang tawag. Nagsisimula pa lang ako. Kanino kaya ito nakikipag-usap? Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Marian, ngunit agad din niyang iwinaksi. Kailangan niyang magtiwala. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kwarto ni Aling Nena, may isang brown envelope na nakapatong sa ibabaw ng kanyang unan. Walang pangalan, walang address. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang litrato lang ang laman. Isang lumang litrato. Nakangiting kinakamayan ni Rafael de Leon ang isang lalaki. At kilalang-kilala ni Marian ang lalaking iyon. Siya ang pinakamalaking katunggali sa negosyo ng kanyang ama. Ang taong halos magpabagsak sa kanilang kumpanya. Maraming taon na ang nakalipas. Ang maliit na tagumpay kanina, biglang nawalan ng kakulay. Ang abogadong tumutulong sa kanya ay kaibigan pala ng kanilang kaaway. Kinabukasan, hindi na siya nag-abalang kumatok. Pumasok si Marian sa opisina ni Rafael. Ang puso niya'y kumakabog sa halo-halong galit at takot. Inilapag niya ang litrato sa ibabaw ng makintab na lamesa.
Ano to? Tanong niya. Ang boses ay direkta at walang panginginig. Tiningnan ni Rafael ang litrato nang walang pagbabago sa ekspresyon. Hindi man lang siya nagulat. Kinuha niya ito, tiningnan ng ilang segundo at muling ibinalik sa lamesa na tila isa lang itong ordinaryong papel. That was from a business conference 8 years ago. Kalmado niyang sabi. Nakasama ko siya sa isang panel discussion. Standard networking. Ang paliwanag ay lohikal. Simple. Ngunit ang lamig ng pagkakasabi nito ang nagbigay ng kirot sa dibdib ni Marian. Hindi man lang nito inalam kung bakit siya nag-aalala. Parang sinabi niyang, ang nerbiyos ko ay isang abala lamang. Kaaway siya ng pamilya ko, attorney. Sinubukan niyang pabagsakin ang kumpanya ni Papa. Alam ko, sagot ni Rafael. Ibinaling ang atensyon sa mga dokumento sa kanyang harapan. Ang focus natin ay ang kaso, Mrs. Sandoval, not old photographs. Now, about these bank statements, parang may isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Nabasag ang tiwala na unti-unti nang nabubuo. Paano niya ipagkakatiwala ang kanyang buong buhay sa isang taong maaaring may tinatagong koneksyon sa kanilang kalaban? Tumayo si Marian. Kailangan ko munang umalis. Hindi siya pinigilan ni Rafael. Sa kanyang pag-alis, sa malamig na gusaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi pwedeng maging bulag na tagasunod lang ako. Kailangan kong kumilos para sa sarili ko. Tinawagan niya si Aling Nena. Nena, nasaan po nakatago yung mga lumang gamit at dokumento ni Papa? Dinala siya ni Aling Nena sa isang maliit at maalikabok na bodega. Sa loob, naroon ang mga kahon na nilumana ng panahon, naglalaman ng mga naiwang alaala ng kanyang ama. Nag-umpisa siyang maghalungkat. Amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Mga resibo, lumang kontrata, mga papeles na hindi na niya maintindihan. Sa gitna ng paghahanap, isang maliit na photo album ang nahulog mula sa isang kahon. Binuksan niya ito. Isang litrato ng kanyang mga magulang noong kabataan pa nila. Ang kanyang papa, akbay-akbay ang kanyang mama, sa ilalim ng isang puno ng mangga, parehong nakangiti, puno ng pangarap. Biglang bumalik ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Para sa kanila. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Ngayon ay may panibagong determinasyon. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang blueprint, nakita niya ito. Isang itim na ledger na mas maliit kaysa sa iba. Tila personal na talaan. Binuklat niya ang mga pahina, puro numero at mga petsa. Ngunit sa tabi ng mga pinakamalaking transaksyon ng kumpanya, may isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat sa sulok ng bawat pahina. Isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Santiago de Leon. Sino si Santiago de Leon? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isip. Ang apelyido, parang isang alarmang biglang tumunog sa kanyang pandinig. De Leon. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang pangalang iyon. Santiago de Leon. Kinabukasan, dinala niya ang ledger kay Aling Nena. Nena, pamilyar po ba sa inyo ang pangalang ito? Tiningnan ng matagal ni Aling Nena ang pangalan. Tila may hinuhukay sa kanyang memorya. Santiago, parang narinig ko na, yan dati iha. Matagal na, noong nabubuhay pa ang papa mo. Umiling ito. Pero hindi ko na maalala kung saan. May paraan po ba para malaman natin? Baka may dati po kayong kasamahan na mas matagal sa kumpanya. Nagmamakaawang tanong ni Marian. Nakita ni Aling Nena ang determinasyon sa mga mata ni Marian. Kinuha nito ang kanyang lumang cellphone. May kilala akong driver dati ng papa mo. Baka may alam siya. Tatawagan ko. Lumabas si Aling Nena para tumawag. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras para kay Marian. Nakatingin lang siya sa pangalan sa ledger. Santiago de Leon. Rafael de Leon. Hindi kaya? Imposible. Ayaw niyang isipin.
Pagbalik ni Aling Nena, iba na ang itsura nito, puno ng pag-aalala. "Nena, ano po yon?" Umupo si Aling Nena sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Ang kamay nito ay malamig. "Marian, anak, sigurado ka bang gusto mong malaman?" Tumango si Marian, kahit pa kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Si Don Santiago, panimula ni Aling Nena, ang boses ay halos pabulong. Siya ang original partner ng papa mo. Sila ang magkasamang nagtayo ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Partner? Bakit wala siyang alam tungkol dito? Bakit hindi ito nabanggit kahit minsan? At nag-atubili si Aling Nena. Anak niya si Attorney Rafael. Parang isang malaking tipak ng yelo ang bumagsak sa sikmura ni Marian. Nanlamig ang buong katawan niya. Biglang nagkaroon ng nakakakilabot na saysay ang lahat. Ang kaalaman ni Rafael sa kumpanya. Ang litrato, kasama ang kalaban ng kanyang ama. Ang malamig na pakikitungo sa simula. Hindi ito pagtulong, paghihiganti ito. Ginagamit lang siya ni Rafael bilang isang kasangkapan para makapaghiganti sa ginawa ng kanyang ama. Isa siyang piyesa sa laro na hindi niya alam na nilalaro pala. Pero, dagdag ni Aling Nena, tila may naalala. "Ang tanda ko, mabuting tao si Don Santiago. Lagi siyang may dalang pasalubong sa aming mga staff noon. Kaya nagtaka kami lahat nang bigla na lang siyang nawala sa kumpanya. Ang sabi-sabi, tinanggal daw siya ng papa mo." Ang sinabi ni Aling Nena ay lalo lang nagpagulo sa isip ni Marian. Kung mabuting tao pala ang ama ni Rafael, ano ang totoong nangyari? Sino ang may kasalanan? Gabi na nang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Aling Nena. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang huling taong inaasahan niyang makita. Si Dominic. "Marian," sabi nito, ang boses ay malumanay, tila may pag-aalala. "Can we talk? Sa labas lang." Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumama siya. Sa ilalim ng isang poste ng ilaw, humarap sa kanya si Dominic. "Look, I know things are hard," sabi nito. "Pinag-isipan ko. Masyado akong naging marahas. I'm willing to offer a settlement, isang malaking halaga. Enough for you to start over. Maging praktikal ka, Marian." Napatingin si Marian sa kanya. "Anong nakain nito?" "Alam kong ginagamit ka lang niya," patuloy ni Dominic, at ang mga salitang ito ay tumama sa kanya na parang kidalat. "Huwag kang magtiwala sa abogado mo." Tinitigan ni Marian si Dominic. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng malamig na pagtatasa. Ang alok niya ay parang laso na nabinalot sa ginto. Maging praktikal, pagkatapos niyang kunin ang lahat, at ang babala niya tungkol kay Rafael. Parang totoo, pero nanggagaling sa bibig ng isang sinungaling. Alam ni Marian na isa lang ang ibig sabihin nito. Takot si Dominic kay Rafael. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Dominic," mahinahon niyang sabi, at sa pagsabi noon, naramdaman niyang may isang mabigat na bagay na nawala sa kanyang dibdib. "Ang kailangan ko ay katarungan." Tinalikuran niya ito nang hindi na nililingon pa. Kinabukasan pumasok siya sa opisina ni Rafael. Hindi na siya ang babaeng takot at nag-aalangan na pumasok doon noon. Ngayon, may dala siyang bigat at determinasyon. Walang paligoy-ligoy. Umupo siya at inilapag ang ledger sa gitna ng lamesa. Hindi niya ito binuksan. Sino si Santiago de Leon? Sa unang pagkakataon, nakita ni Marian na natigilan si Rafael de Leon. Nawala ang kanyang composure. Isang kislap ng gulat at sakit ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito muling naitago sa likod ng isang malamig na maskara. "Saan mo narinig ang pangalang yan? Huwag mong ibahin ang usapan," giit ni Marian. Ang boses ay matatag. "Partner siya ng papa ko at tatay mo siya. Tama, hindi ba?" Hindi nakasagot agad si Rafael. Bumuntong hininga ito, isang tunog ng pagsuko. "Oo." "Kaya pala,"
Sabi ni Marian, ang bawat salita ay may pait. Kaya pala alam mo lahat. Kaya pala tinanggap mo ang kaso ko. Ginagamit mo lang ako para sa paghihiganti. Tumayo si Rafael at tumalikod. Humarap sa bintana. Ang kilos na yon ay isang pag-amin. Sa simula, oo, mahina niyang sabi. Sapat lang para marinig ni Marian. Gusto kong malaman ang totoo. Ang ama ko, nawala sa kanya ang lahat. Namatay siyang may sama ng loob sa papa mo. Buong buhay ko, dala-dala ko yon. Humarap siyang muli kay Marian at ngayon wala nang maskara. Ang nakikita na lang ni Marian ay isang lalaking pagod at nasasaktan. Pero nagbago ang lahat nung araw na yon. Noong bumalik ka dito at sinabing dangal ang ipinaglalaban mo, nakita ko ang sarili ko sa'yo. Nakita ko ang tatay ko sa'yo. Lumapit siya sa lamesa, hindi sa paraang nakakatakot, kundi sa paraang nagsusumamo. Maniwala ka sa akin, Marian, sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Hindi na ito tungkol sa nakaraan ko, tungkol na ito sa kinabukasan mo. Naniniwala ako sa'yo, naniniwala ako sa laban mo. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa, isang bukas na alok. May kulang pa sa kwento ng mga ama natin. Isang parte na kahit ako, hindi ko pa alam. Pero kung gusto mong umalis, kung hindi mo na ako mapagkakatiwalaan, maiintindihan ko. Pwede mo akong tanggalin bilang abogado mo ngayon din. Ibinigay niya kay Marian ang kapangyarihan. Ang desisyon. Tumingin si Marian sa mga mata ni Rafael. Nakita niya ang pagsisisi, nakita niya ang katotohanan, ngunit ang tiwala, kapag nasira, ay hindi basta-basta na ibabalik. Kailangan itong patunayan. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay halos nakabibingi. Sa huli, nagsalita siya. Hindi galit, hindi masaya, kundi isang hamon. Isang maikling pangungusap na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Patunayan mo. Ang salitang patunayan mo ay nagbago ng lahat. Hindi na lang si Marian isang kliyenteng sumusunod. Naging kasosyo siya sa imbestigasyon. Hindi na lang din si Rafael isang abogadong naguutos. Naging guru siya, isang strategist na ipinapaliwanag ang bawat hakbang. Ang conference room ay naging kanilang war room. Ang malaking lamesa ay napuno ng mga bank statement, ng mga luma at bagong kontrata, at ng 2 tasang laging puno ng kape. Dito, sabi ni Marian isang gabi, itinuturo ang isang ledger. Itong Ventura Supplies, masyadong malaki ang mga binabayad sa kanila, pero halos hindi naman natin sila ginagamit. Naalala ko, laging nagrereklamo si Papa na mahal at mabagal ang serbisyo nila. Tiningnan ito ni Rafael. Para sa isang ordinaryong tao, isa lang itong numero. Pero para sa kanya, isa itong sinulid na kailangang hilahin. Gamit ang kaalaman ni Marian sa mga taong nagtatrabaho sa kumpanya at ang legal na kaalaman ni Rafael, sinimulan nilang bakasin ng pera. Araw at gabi, silang nagtrabaho. Nakita ni Marian kung gaano katalas ang isip ni Rafael, kung paano nito kayang makita ang isang maliit na butas sa isang perpektong pader ng mga numero. Nakita naman ni Rafael ang tapang at talino ni Marian, isang talinong natago sa loob ng maraming taon sa ilalim ng pagiging isang simpleng may bahay. Isang hating gabi, habang nakatungo si Marian sa mga papel, pagod na, isang mainit na tasa ng kape ang biglang lumitaw sa tabi niya. "Break muna," sabi ni Rafael. Umupo sa silyang katapat niya. "Salamat," sagot ni Marian. Hinawakan ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan, hindi tungkol sa kaso, isang komportableng katahimikan. "Kung hindi ka ikinasal kay Dominic," biglang tanong ni Rafael, "kung hindi ka napunta sa kumpanya, anong pangarap mo?"
Nagulat si Marian sa tanong. Matagal na niyang kinalimutan. Gusto ko sanang maging landscape architect. Mahina niyang sagot na may kasamang maliit na ngiti. Gusto kong bumuo ng mga hardin. Ngumiti rin si Rafael, isang tunay na ngiti. Bagay sa'yo. Mahilig kang magpatubo ng mga bagay. Ang maliit na pag-uusap na yon ay parang isang bintanang bumukas sa pagitan nila. Isang sulyap sa kung sino sila sa likod ng kasong ito. Kinabukasan may nahanap si Rafael. Bingo! Isang shell corporation. Dito dumadaan ang pera mula sa Ventura Supplies. At mula dito, itrinace niya ang daloy sa isang diagram. Pumupunta ito sa isang offshore account. Isang tagumpay. Ngunit ang kanilang saya ay hindi nagtagal. Sino ang may-ari ng account? Tanong ni Marian. Umiling si Rafael. Hindi nakapangalan kay Dominic o kay Katrina. Sino? May kasabot pa ba sila? Isang taong mas malakas? Inabot ng ilang araw bago nakuha ni Rafael sa tulong ng kanyang mga kontak ang buong detalye ng account. Ipinakita niya ang dokumento kay Marian. Account name? Jericho Miguel Alonzo. Sino yan? Tanong ni Rafael. Natigilan si Marian. Narinig na niya ang pangalang yon. Saan nga ba? Sa mga chismis. Sa isang post sa social media. Katrina. Bulong niya. Nanganak na siya. 'Di ba? Nagkatinginan sila at sabay na naintindihan ng lahat. Ang nakakakilabot na katotohanan, ang pangalan sa account na naglalaman ng milyon-milyong dolyar na ninakaw mula sa pamilya niya ay ang pangalan ng bagong silang na anak ni Katrina. Walang hiya siya. Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Marian. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Walang hiya siya. Ginamit niya ang sarili niyang anak. Ang unang pakiramdam ay galit. Isang nag-aalab na galit para kay Dominic. Isang taong kayang gawing panangga ang isang sanggol na walang kalaban-laban. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Anong gagawin natin? Tanong niya kay Rafael. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sumandal si Rafael sa kanyang upuan. Ang mukha ay seryoso. Legally, we have to go after that account, Marian. Iyon ang pinakamalakas nating ebidensya. Kung mapapatunayan nating doon napunta ang pera ng kumpanya, tapos ang laban. Pero, paano ang bata? Hirap niyang tanong. Anong mangyayari sa kanya? Mawawala ang pera? Makukulong ang nanay niya? Posible. Diretsong sagot ni Rafael. Kung mapatunayan na kasabwat si Katrina, she will face charges at ang pera ibabalik sa kumpanya. Hindi ito ang tagumpay na inaasahan ni Marian. Akala niya, kapag nahanap na nila ang pera, magiging masaya siya, magiging kampante. Ngunit ngayon, ang nararamdaman niya ay pag-aalangan. Dominic, sa kanyang kasamaan, ay naglagay sa kanya sa isang bitag na walang madaling labasan. Para makuha ang katarungan para sa kanyang mga magulang, kailangan niyang isakripisyo ang kinabukasan ng isang batang walang kasalanan. Para ipaglaban ang kanyang dangal, kailangan niyang maging dahilan ng pagkasira ng buhay ng isa ring ina, kahit pa ito ang babaeng sumira sa buhay niya. Sa kabilang dako, sa isang marangyang condo unit, nagsisimula na ring gumuho ang mundo ni Katrina. Ang mga pangako ni Dominic na magandang buhay ay unti-unti nang nagiging isang hawlang ginto. Bawal siyang lumabas mag-isa. Bawal siyang gumamit ng sarili niyang pera. Lahat ng galaw niya ay binabantayan. At ang tanging alas niya, ang anak niya, ay siya ring kadena na gumagapos sa kanya. Nagsisimula na siyang matakot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa maliit na sanggol sa kanyang mga bisig. Nagpaalam muna si Marian kay Rafael. Kailangan niyang mag-isip. Pumunta siya sa isang maliit na simbahan malapit sa opisina. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa likod. Hindi siya nagdasal para manalo. Hindi siya humingi ng tulong
para talunin si Dominic. Ang tanging idinalangin niya ay kaliwanagan. Ang tanging hiningi niya ay lakas ng loob para gawin ang tamang bagay. Ano man ang tamang bagay na yon. Paglabas niya ng simbahan, habang naglalakad sa ilalim ng papalubog na araw, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Dahan-dahan niya itong binuksan. 2 maikling pangungusap lang ang laman. Tulungan mo ako. Para sa anak ko. Nag-reply si Marian ng isang salita lang. Saan? Ang sagot ay isang address ng isang maliit na karinderya sa Quiapo, isang lugar na imposibleng isipin ni Marian na pupuntahan ni Katrina. Maaga siyang dumating. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang pinto. Ilang minuto pa, pumasok si Katrina. Malayong-malayo sa babaeng nakita niya sa korte. Wala ang mamahaling damit at alahas. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at pantalon. May malaking scarf na nakatakip sa kanyang buhok at salaming paninyaw. Ang kanyang mga mata ay ligaw, laging gumagalaw, tila natatakot sa bawat anino. Umupo ito sa harap ni Marian nang walang imik. Anong kailangan mo? Tanong ni Marian. Ang boses ay kalmado, ngunit may pag-iingat. Gusto kong makatakas. Halos pabulong na, sabi ni Katrina. Ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Akala ko, paraiso ang pinasok ko. Isa pala itong kulungan. Minamanmanan niya ang bawat galaw ko. Ang pera, ang anak ko, lahat hawak niya. Biglang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Natatakot ako, Marian. Hindi para sa akin. Para sa anak ko. Ginawa niya kaming pain. Ginawa niya kaming human shield. Tinitigan lang siya ni Marian. Ang babaeng ito, na dati kinamumuhian niya, ay isa lang din palang biktima. Isang biktima na naniwala sa mga kasinungalingan. Napansin ni Marian na namumutla si Katrina. Tila ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Tumayo si Marian, lumapit sa counter at umorder ng 2 platong tapsilog at 2 bote ng tubig. Nang ilapag niya ang pagkain sa lamesa, nagulat si Katrina. Tumingin ito sa kanya, puno ng pagtataka. Kumain ka muna, sabi ni Marian. Hindi na nag-atubili pa si Katrina. Kumain ito ng mabilis, na parang isang taong gutom na gutom. Habang pinapanood niya ito, ang natitirang galit sa puso ni Marian ay unti-unting napalitan ng awa. Nang matapos kumain, kinuha ni Katrina ang kanyang hininga. May dinukot siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na itim na USB flash drive. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng lamesa palapit kay Marian. Ano to? Lahat ng pag-uusap nila ni Dominic. Sabi ni Katrina, nagsimula akong mag-record nung nagsimula na akong magduda sa kanya. Pinag-uusapan nila ang pera, ang mga plano, lahat. Inabot ni Marian ang USB. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng buong katotohanan. May isa lang akong hiling, Marian. Sabi ni Katrina, ang mga matay puno ng pagsusumamo. Ang anak ko, huwag mo siyang idamay. Please, wala siyang kasalanan. Iligtas mo ang kinabukasan niya. Tumingin si Marian sa mga mata ng isang ina. At doon, naintindihan niya ang lahat. Hindi ko siya idadamay, sabi ni Marian. Isang pangakong binitiwan niya, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang kapwa babae. Umalis si Katrina ng mabilis, tila isang aninong naglaho sa gitna ng maraming tao. Nagmamadaling bumalik si Marian sa opisina ni Rafael. Ibinigay niya rito ang USB. Isinaksak ito ni Rafael sa kanyang laptop. Pinakinggan nila ang mga recording. Nandoon nga ang lahat. Ang boses ni Dominic, malinaw at mayabang, na ikinukwento kung paano niya nilinlang si Marian, kung paano niya inilipat ang pera. Ngunit may isa pang boses sa isang recording. Isang boses ng lalaki na hindi nila kilala. Siguraduhin mong malinis ang paglipat, Dominic, sabi ng estranghero. Ayokong madawit ang pangalan ko dito, basta't makuha ko ang parte ko. Sino ang partner na ito?
Isinara ni Rafael ang laptop. Ang ebidensya ay sapat na para idiin si Dominic. Ang misteryo ng partner ay problema para sa ibang araw. Ang mahalaga ay ang ngayon. Bukas, ang annual stockholders meeting ng kumpanya. Tumingin si Rafael kay Marian. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng tiwala. Handa ka na ba? Tumingin si Marian sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na nagsisimula ng sumindi. Huminga siya ng malalim at nang humarap siyang muli kay Rafael, wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang muka. Tumango siya. Ang boardroom ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Lahat sila ay nakikinig sa isang lalaking nakatayo sa harap, nagsasalita ng may kumpiyansa at ngiti sa mga labi. Si Dominic Sandoval, ang bagong CEO. And with these new projections, mayabang niyang sabi, I guarantee you, the company is heading towards its most profitable year ever. Nagpalakpakan ang mga board members. Si Dominic ay tila isang hari sa kanyang trono, naliligo sa kanilang paghanga. Sa gitna ng palakpakan, isang pinto sa likuran ang dahan-dahang bumukas. Lahat ng mga mata ay napalingon. Pumasok si Marian. Hindi na siya ang babaeng kaawa-awa na nakita nila sa labas ng korte. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Naglalakad siya ng may dignidad. Ang bawat hakbang ay tiyak. Sa likod niya, kasunod si Rafael. Dala ang isang itim na briefcase. Natigilan si Dominic. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng gulat at inis. Marian, what are you doing here? Wala kang karapatan dito. Nagkakamali ka, Dominic. Sagot ni Marian. Ang boses ay kalmado, ngunit malinaw na naririnig sa buong silid. Bilang anak ng nagtatag ng kumpanyang ito at bilang isang biktima ng pandaraya, mas may karapatan ako dito kaysa sayo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid. Security! Sigaw ni Dominic. Ilabas niyo siya. Hindi niyo siya pwedeng paalisin. Sabi ni Rafael, humakbang pasulong at inilapag ang briefcase sa ibabaw ng mahabang lamesa. Mrs. Sandoval is here to present evidence crucial to the future of this company. Isang ebidensya ng malawakang pagnanakaw na ginawa mismo ng inyong CEO. Nagkagulo ang mga board members. Si Dominic ay namutla. Binuksan ni Rafael ang briefcase at inilabas ang isang maliit na speaker. Sa isang click, ang boses ni Dominic ang pumuno sa buong silid. Ang galing ko, di ba? Si Marian. Pirma lang ng pirma. Hindi niya alam. Unti-unti ko nang nililipat ang lahat sa pangalan ko. Ang tanga niya. Ang bawat salita ay parang isang dagok na tumatama sa mukha ni Dominic. Ang bawat pangungusap ay naghuhubad sa kanyang pagkatao sa harap ng lahat. Pagkatapos ng boses niya, ang boses naman ng misteryosong partner. Ang buong kwento ng pandaraya, nakalatag para marinig ng lahat. Nang matapos ang recording, ang tanging maririnig ay ang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatingin kay Dominic. Ngunit hindi na nila siya tinitingnan bilang isang leader. Tinitingnan nila siya bilang isang magnanakaw, isang buwaya. Doon nagsimulang gumuho si Dominic, hindi dahil sa posibleng pagkakakulong, hindi dahil sa perang mawawala. Gumuho siya dahil sa isang bagay na mas malala pa sa lahat ng iyon sa kulturang Pilipino. Ang kahihiyan, ang hiya, ang pagkawala ng mukha sa harap ng mga taong dati humahanga sa kanya. Iyon ang parusang hindi niya kayang takasan. Kasabay ng pagtatapos ng katahimikan, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 2 pulis. Tapos na ang laro. Hindi na pumalag si Dominic. Parang isang manikang walang buhay, hinayaan niyang pusasan siya. Habang ginagabayan siya palabas, huminto siya sa tapat ni Marian. Hindi tumingin si Marian sa kanya. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, sa asul na langit, na parabang may kausap siyang hindi nakikita ng iba, na parabang sinasabi niya sa kanyang ina,
Nagawa ko na po. Ngunit bago siya tuluyang mailabas, biglang humarap si Dominic kay Marian, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Hindi pa tayo tapos, Marian. Bulong niya. Ang bawat salita ay may lason. Tandaan mo yan. At pagkatapos ay nawala na siya, iniwan si Marian sa gitna ng silid, sa gitna ng kanyang tagumpay na may bahid ng isang bagong banta. Lumipas ang 6 na buwan. Ang opisina ng CEO na dati malamig at nakakatakot ay ngayoy puno ng liwanag at buhay. May mga halaman sa bawat sulok at mula sa bintana, tanaw ang isang hardin sa rooftop na unti-unting binubuo. Nakaupo sa likod ng lamesa si Marian Sandoval, hindi bilang asawa ni o anak ni, kundi bilang siya, ang presidente ng kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi lang bumangon ang kumpanya, kundi lalo pa itong lumago. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa mga numero sa financial statement. Makikita ito sa mga ngiti ng mga empleyado, sa kultura ng respeto at pagtitiwala na kanyang itinaguyod. Sa isang sulok ng kanyang lamesa, may isang maliit na larawan. Hindi larawan ng kanyang mga magulang, kundi larawan ng isang sanggol na nakangiti. Si Jericho Miguel. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Marian, isang trust fund ang itinatag para sa bata. Tinitiyak na ang kinabukasan nito ay hindi madudungisan ng mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Si Katrina, pagkatapos tumestigo laban kay Dominic, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon na magsimula ng bagong buhay sa probinsya, kasama ang kanyang anak, malayo sa gulo ng syudad. Si Dominic ay napatunayang nagkasala at ngayon ay nagbabayad para sa kanyang mga ginawa sa loob ng kulungan. Ang misteryosong partner naman ay natukoy din at kasalukuyang nahaharap sa sarili nitong kaso. Tapos na ang lahat. Hapon na nang may kumatok sa pinto. Pumasok si Rafael, hindi na nakasuot ng abogadong Amerikana, kundi isang simpleng polo shirt lang. May dala siyang 2 tasa ng kape. Tapos ka na ba, Ma'am President? Tanong niya. May kasamang mapaglarong ngiti. Ngumiti si Marian. Malapit na, Mr. Attorney. Naupo si Rafael sa silyang katapat niya, tulad ng dati. Ngunit ngayon, wala ng tensyon, wala ng pader. Tanging isang komportabling ugnayan na nabuo mula sa mga pagsubok at pinatibay ng tiwala. Naalala mo ba ang sinabi mo dati? Tanong ni Marian. Na mahilig akong magpatubo ng mga bagay. Oo, sagot ni Rafael, at tama ako, di ba? Itinuro niya ang mga halaman sa paligid. Hindi lang mga halaman, Rafael, sabi ni Marian, ang mga matay nakatingin sa kanya ng may kahulugan. Tinulungan mo akong patubuin muli ang sarili ko. Pagkatapos ng trabaho, sabay silang umalis. Naglakad-lakad sila sa isang parke sa tabi ng dagat. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Huminto sila sa tabing dagat. Dinampot ni Rafael ang isang piraso ng sea glass, hinulma ng alon. Hindi perpekto ang hugis, ngunit makinis at maganda. Inilagay niya ito sa palad ni Marian. Parang tayo, sabi niya. Dumaan sa maraming pagsubok, na bago, nasaktan, pero sa huli, naging mas buo. Tinitigan ni Marian ang sea glass, pagkatapos ay tumingin kay Rafael. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang hinaharap. Isang hinaharap na hindi na nakasulat sa takot o sakit, kundi sa pag-asa. Salamat, bulong niya. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. Ang mga daliri ay nagsalikop habang sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw, ang pagtatapos ng isang kabanata at ang pangako ng isang bagong simula. Isang simula na sila ang may akda